The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid regions, searching for rest. But finding none, it says, "I shall return to my home from which I came." But upon returning, it finds it swept clean and put in order. Then it goes and brings back 7 other spirits, more wicked than itself, who move in and dwell there. And the last condition of that man is worse than the first. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Kagagaling ko lang po sa isang meeting ng civil society organizations at ando doon po si Cardinal Ambo at iba pang mga pari at iba pang leader din ng iba't ibang mga grupo. Ang pinag-usapan po doon ay kung ano po yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa at lalong-lalo na kung ano ang mga pagkilos na dapat gawin. So I had to cut short my participation in the meeting because of the celebration of the Mass dito po sa EDSA Shrine. Napakalakas po ng ulan kaya naghintay po kayo ng ilang minuto bago po natin maumpisahan ang ating pagdiriwang. But anyway, ayoko na pong idetalye yung pong napag-usapan po namin doon. But may babanggitin lang ako na very important na nangyari po doon, na napakinggan ko doon, na sinabi doon, na I think very relevant sa gospel natin ngayon. This is all about unity. Pero yung pong pagkakaisa, hindi po lahat maganda. Meron pong mga unity na dapat buwagin. Masashock siguro kayo because the church, for that matter, would always preach about establishing unity, forging unity between and among us. Pero kung sabihin po natin na hindi po lahat ng unity ay makakatulong, yan naman po din palagay ko ay totoo. Magbibigay ako ng konkretong halimbawa. Noong 2022, o kahit 2022, meron pong unit team. Sa palagay niyo ba yung unit team ay makabubuti? Palagay ko ho, personally hindi. Kaya dapat lang na mabuwag. Kaya yung unit team ngayon, wala na. Yung unit team noon, ay ngayon buwag na. Palagay ko ito ay mas nakabuti nung nabuwag kesa nung sila ay nagsasama. Bakit ko po nasabi? Imagine, if 2 of them are going to join forces, palagay ko, wala nang papanig sa mga tao. At palagay ko, yung unit team na yon, ang kanilang interes, personal na interes. Yung unit team na yon, baka sakali, nang isinusulong lang kung ano makabubuti sa kanila, at hindi sa Pilipinas o para sa mga Pilipino. At least ngayon nung nabuwag, nakita natin, meron pa rin pala napapanig para sa mga Pilipino. Ngunit,
ito naman po ang matindi. Napakinggan ko rin po doon sa meeting, yung tila baga tao na pumapanig yan sa mga Pilipino, yung nagsalita sa kanyang State of the Nation address, maya naman kayo, pertaining to the corrupt, parang hindi ka rin makapaniwala na siya yung papanig sa mga Pilipino owing to the history of his family. Huwag po tayo magpatumpik-tumpik. Yung pamilya ay pamilyang corrupt. Yung pamilya ay pamilya na pumatay ng libo-libong mga Pilipino noong panahon ng martial law. Pero ngayon parang lumalabas, siya ang laban sa korupsyon. Parang lumalabas, siya ang may pagkiling sa pagpoprotekta natin sa human rights. Samantalang yung pinanggalingan mukhang hindi. Kaya yung napakinggan ko po doon, sabi nila, ito ay biro ng tadhana. Ito ay biro ng tadhana dahil hindi ka makapaniwala at yung kanyang pinanggalingan hindi nagre-reflect sa kanyang inire-represent ngayon. Biro ng tadhana. Pero ito ay nangyari dahil nabuwag ang unity team. Ito ay nangyari nung ang pagkakaisa nung dalawang persa ng dalawang malalakas na pamilya, ito po ay nabuwag. Now, one I think is at least at the outset looking after the interests of the people kung totoo man yan. And the other one is looking after the interest of her family. Kaya po, hindi lahat ng unity ay makabubuti, yung ibang unity dapat buwagin. The gospel speaks about being united. The gospel tells us that if you are not for Christ, then you are against Christ. Tama naman. Kaya ito yung unity na kailangan natin, yung pakikipagkaisa natin sa Diyos. The gospel also made mention of Beelzebul. Anong ibig sabihin nito? Si Beelzebul, tumitiwalag sa Diyos o tiwalag sa Diyos. Sa konteksto ng banal na ebanghelyo, hindi pwede na pagsamahin ang Diyos at saka si Beelzebul. Hindi pwede magkaroon sila ng unity. At yun ang dininay ni Jesus, nireject ni Jesus, mga insinuations na tila baga siya daw ay working for Beelzebul. Hindi po totoo. Bagkus, ang Panginoon ay nag-i-establish ng kanyang sariling misyon, ginagawa niya ang mga bagay-bagay hindi para kay Beelzebul, kundi para sa mga tao. When He was actually exorcising evil spirits from people, yung pag-exorcise, protection yun sa mga inaalihan nito. Yung ginawa ni Jesus, pangangalaga yun sa mga tao. Ayoko pong ihalin tulad ang nakaupong presidente ngayon kay Jesus na tila baga nangangalaga sa mga tao. Pero ang nais ko po ditong establish ay ang Diyos laging para sa tao. Ang Diyos laging kumakalinga sa tao. Ang Diyos laging sumusuporta sa tao. Ang Diyos laging tumutulong, nagbibigay, at nagmamahal sa tao. That is our God. And so, if we want to be united with God, dapat yun din pala ang gagawin natin. Nangangalaga sa kapwa, nagmamahal sa kapwa, naglilingkod sa kapwa, hindi iniisahan ng kapwa, hindi inaapi ang kapwa. My dear friends, brothers and sisters, if there is one very essential message that this gospel tells us today, we should be united with Christ. All of us should rally behind Christ, sapagkat ang ginagawa ng Diyos ay para sa tao. Ngayon po, sa pagtatapos ng ating pagninilay, hinihiling po natin ang biyaya na sana nga alisin po natin sa ating isipan, sa ating kalooban, yung pagiging makasarili, kung saan lagi lang nating iniisip kung papaano tayo mabubuhay, kung papaano tayo makakaungo sa iba, kung papaano tayo magsusurvive. In the eyes of God, unity is helping other people, being united in thwarting evil in our midst. Sana ho, sa nakikita po natin ng mga pangyayari na kabuktutan sa ating lipunan, nagkakaisa tayo upang labanan ng mga ito.
sapagkat kapag wala po tayong ginawa, para na rin nating sinabi na tayo ay hindi nakikipagkaisa kay Jesus, bagkus tayo ay pumapanig pa sa kasamaan. May Christ the Lord really bring us to unity, and as we are united, we fight the evil in our midst. The evil of corruption, the evil of injustice, and so many others. Dito natin mapapatunayan, tayo nga ay para sa Diyos. Amen.